Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Galit at pighati ng isang ina ang hinarap ng sumukong driver ng SUV na naka-hit and run sa dalawang magkaangkas sa motorsiklo. Ang suspect umiiyak pa nang humingi ng tawad para sa aksidenteng hindi niya raw ginustong mangyari. Pero ang mga kaanak ng biktima ay desidido na papanagutin siya. Lalo't matapos ang disgrasya ay iniwan niya at hindi nga tinulungan ang mga biktima. Nakatutok si Salima Refran. Live, Salima. Mel, Mike, Vicky, hawak na nga ng mga otoridad ang driver ng SUV na nahuli cam na naka-hit and run sa magkaibigang magkaangkas sa motorsiklo dito sa Quezon City. Ang mga kaanak ng mga biktima hindi raw magpapaareglo at itutuloy ang kaso laban sa driver. Wow! Wow! I love you po! Love you po! Halos maglupasay sa galit at hinagpis si Aling Melinda nang makaharap ang driver ng SUV na nakapatay sa anak niyang si Lowell Gonzalgo at kaibigan nitong si Felix Marvin Bose nitong linggo ng madaling araw. Sumuko sa QCPD kaninang umaga ang nagpakilalang si Alvin San Pablo. Simula nung nangyari yun, walang matulog, walang kain, hindi ko kaya kumain kasi di ko kaya yung, syempre nisip ko din yung kadagayan nila. Alam po kung plano talaga na takasan to, takbuhan. Kasi tao din po ako, may konsensya, may pamilya, may magulang, may anak din ako. Sa CCTV, makikitang matapos salpukin ang motor ay tumakas ang SUV. Takot, kaba, sobrang parang nabigla. Hindi ko talaga naisip, ma'am. Tapos the same time, inisip ko ba, kuyugin ako dun, ma'am. Handa raw niyang sagutin ang pagpapalibing at iba pang gastusin ng pamilya ng dalawang nasawi. Alam ko naman mahirap tanggapin yung pagiging ng tao, lalo-lalo na gano'n na nangyari. Pero hindi ko po talaga sinasadya yung accident lang po talaga yung nangyari. Wala naman pong may gusto na gawin yun. Hindi po matatawaran ng pera ang buhay ng kapatid ko. Kasi inaruga yun ng mama ko, ng papa ko, minahal namin, ilalaban po namin hanggang sa huli po ang kapatid ko. Hindi naman po kami magpaparegli. Kung tutulong po sila, kung voluntary lang po sa expenses, maaari po matanggap tayo. Pero yung sa kaso po, sir, hindi naman po, hindi yung magpapel po tayo. Bukod sa CCTV, naging susi sa kaso ang naiwang plaka ng SUV. Reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property, pati abandonment ang kakaharapin ni San Pablo. Sa CCTV, makikitang may pasahero ang nakadisgrasyang SUV. Hihingan din daw ng pulisya ng paliwanag ang pasahero tungkol sa nangyari. Iniimbestigahan na rin kung ano ang civil liability ni Eric Santos, may-ari ng sasakyan, at ni Armelo Dalion na nagpahiram nito kay San Pablo. It is the role, responsibility nung driver concerned na itakbo sa hospital, puntahan kagad. Madala doon, mailigtas sa anumang kapahamakan. Nakaburol na sina Lowell at Marvin. Kapapasa lamang ni Lowell ng NAPOLCOM exam para sa pangarap na maging pulis. Inulila naman ni Marvin ang isang buwang gulang na anak. Wala siyang kwenta. Dapat tinulungan niya ang mga anak ko. Dapat tinulungan niya, hindi niya ginanon. Mike, subject nga ngayon ng recovery operations ng QCPD. Ang mismong Hummer na naka-aksidente, dinala daw yan ng Sariaya, Quezon. Oras na ma-recover ito ay sasailalim na agad sa forensic examination. Samantala, nakaburol na nga dito sa Maven Funeral Homes ang mga biktima. Pero ang mga kaanak nila hangad daw na maiuwi ang kanilang mga labi sa kanilang mga probinsya. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Mike. Maraming salamat, Salima Refran.